lahat ng tao yun. Ito aklat ni Mormon, hindi nila alam. Kaya napaka-importante na alam natin kung ano yung nilalaman ng aklat ni Mormon. So, nung time na nasa mission pa ako, ang ginagawa ko dyan, sila magbubuklat sila, tapos magbabasa ng passage. Sasabihin ko kung ano aklat talaga. Pero hindi na ngayon, baka may challenge mo ko. Iba nung nasa mission talaga. So, talaga ito yung key, no? So, ang sikreto rito, alamin nyo lang pagkakasunod-sunod. Halimbawa, si Levi, anak niya si Jacob, anak niya si Enos, anak niya si Jero, anak niya si Omnan. Tapos sila, yung mga pamilya na humawak nung history at saka yung gold plates. Pagkadating dito kay Mosiah, kasi yung apo ni Omnai, na si Amalicay, ay wala siyang anak. So kaya ang righteous na king noon ay si Mosiah, unang Mosiah. Kaya ipinasa niya doon. So si Mosiah, nagkaroon siya ng anak na pangalang Mosiah, yan ngayon yung aklat ni Mosiah. Tapos si Alma, dito sa Mosiah pa lang, yung Alma the Elder, di ba, dalawa sila? Yung kanina, di ba? Si Alma the Elder, dito natin mababasa sa Mosiah. Kasi yan yung panahon na merong bumalik doon sa land of Nephi. Kasi na umalis sila sa land of Nephi, gawa ng mga Lamanites. Yung land of inheritance ng mga Nephites yun yung land of Nephi. Kaya lang, napilitan silang umalis. So napunta nga sila sa Zarahemla. Si Zarahemla naman ay inapo ni Mulek, Si Mulek ay anak ni Sedekiah, na anak naman ni anak ni Sedekiah, na na-capture yung time na ni sino ang hari yan? Nebuchadnezzar, na yung Babylon sa Jerusalem. So kaya nasanib sila yung mga Mulekites saka yung mga Nephites yung panahon ni Mosiah. So si Mosiah, na anak ni Mosiah, nagkaroon siya ng anak na si Haring Benjamin. So napakasarap talaga na anuhin yung bawat istorya niya, kung paano kala mo nga ang packet ko, minsan nagkaroon tayo ng oras sa packet mo. Pero ito yung napakaganda kasi ito yung totoong nangyari. Yan din yung nag-inspired sa amin, Kaya dito sa paglipat namin sa Lucena, hindi kami natakot. Parang binaya lang namin si Lehi from Jerusalem to America, hindi sila natakot. So, kasi alam namin na hindi kami pababayaan ng Diyos. So although marami pa rin trials dito, pero hindi pa rin pababayaan. So talaga ito yung aklat ni Mormon na naging sandigan namin sa buhay namin. Napaka-importante sa inyo, sa preparation ninyo sa mission. Ano na sa mga niya? Kasi kailangan ngayon pa lang mabasa ninyo na cover to cover ang Book of Mormon. Kasi i-challenge din kayo ng prophet natin. Once na tinanggap niyo yung mission call, within 2 months, kailangan matapos yung aklat ni Mormon. Kung tulad na nangyari sa akin, katatapos ko lang, biglang dati yung mission call ko. Bago pumasok ng MTC, kailangan tapos ulit. Basa uli ako. Pero ganun pa man, dyan na-build yung testimony ko. Talaga, dyan din yung key, kung paano ako nagturo sa mga tao. Kasi yan ang lagi ko confront sa atin, bakit kayo may aklat ni Mormon? So kailangan patunayan niyo sa kanila na yung aklat ni Mormon ay hindi pangkulto. Kasi yan yung sinasabi sa amin, kulto kayo. Oo, kasi may Pero kailangan patunayan ninyo na si Jesus Cristo ang pinatutungkulan ng aklat ni Mormon. Kailangan malam ninyo yung nilalaman. Kaya napakahalaga sa inyong kabataan, malaman ninyo yung nilalaman. Kasi napakadala sabihin na alam ko na aklat ni Mormon ay totoo. Kasi kahit naman makita natin, pwede natin talaga aklat ni Mormon nandyan. Pero yung sinasabi ni Morona yan na basahin natin, pag-aralan, tuloy-tuloy, tapos itanong sa Diyos. Kasi wala nang ibang makakasagot sa atin ng katotohanan kundi yung Diyos. Kasi ako, hindi ko pwede itanong kay Bishop. Bishop, tuloy ako ni Morona. Diba? Pero yung Diyos, yan yung pinakamatibay. Kasi sasagutin niya tayo hindi sa pamamagitan ng physical na tenga. Sasagutin tayo espiritu sa espiritu. So yan yung pinakamatibay na patuto. Kaya yung activity sa
gumagastos nga ba? Oo, gumagastos. Ito ang pinakamalaki budget ano. Kasi para hindi kayo maligaw ng landas. Ano? Huwag kayong gumaya sa akin, naligaw ako ng landas. Buti na lang meron pa shortcut na kabalik. Pero paano kung wala na? So yun yung pinakamahirap. So kayo, mapalad kayo. Yung kabataan ninyo, andito kayo sa simbahan. Pero nagmo-motivate sa inyo. Kaya gagawin nyo ba? Na simula sa araw na ito, basahin na unti-unti ang aklat mo. Okay sinabi niyo yan. Tahimik eh. Kaya ko i-estimate kung gaano nakahaba ang nabasa ninyo. So sa susunod na activity natin, merong mga ihandang tanong sa inyo. Okay ba? So kailangan at least maka 50% kayo para makapasok kayo sa BYU. Oo nga, BYU. Kailangan Oo, Brigham Young University eh. hindi, Bulacan Youth University. Yes. So next week, okay ba yan? Meron lang mga ilang katanungan kung talagang nagbasa kayo. Ano? Mula doon sa first Eva, yan. Merong ilang chapters yan. Konti lang, chapters na 22 lang yata. Konti lang yung first Eva. So kayang-kaya